Hello OG! I'm Jonathan and andito tayo ngayon sa San Rafael, Tarlac City. Welcome to Caja Briones. Tara, pasok tayo! Caja Briones ang aming naisip na ipangalan dito sa lugar. From the word caja, which is rectangular or close to square, na in Tagalog ay ano siya, kwadrado. Parang yung mga prefab natin is kwadrado sila. Kaya tinago namin siyang caja. And then Briones, yun yung aming family surname. Kaya namin siya tinawag na Caja Briones. Caja Briones is an inspiration of all the places that we traveled. Kasi ako at ang wife ko, we both love to travel way back then. And kasi yung pag-travel sa amin is a form of relaxation, ganon. And healing na rin dahil sa napaka-busy na schedule, lalo na nagtuturo ka. And then, yun nga, Saturday, Sundays, may mga events. So, yun yung parang gusto naming ma-achieve ba na magkaroon kami ng isang lugar na kung saan pwede ka lang mag-relax, pwede ka lang tumambay, yung wala ka muna bang iisipin. Yung inspiration namin dito sa Caja is more on Bali style na feels kasi ang ganda kasi sa mata, ang sarap, yung parang nakaka-relax lang ba. Yung gusto namin makuhang vibes dito is yung parang malapit ka lang sa beach, na may lugar ka na malapit ka sa beach na pwede kang mag-relax at mag-unwind lang. It was 2021 nung napatayo namin yung bahay namin sa tapat. And then bigla, napatingin kami dito sa lote dito, ito mismong lote na to. And then parang naisip namin, what if magtayo tayo ulit ng isang bahay na mas native, ganon, yung mas affordable, yung mas cheap siya, pero yung lugar ay talagang nakaka-relax. In 2022, na-purchase namin itong lot by God's grace. And then, yun nga, nag-start na kaming mag-browse, kumuha ng mga inspiration sa internet. Actually, yung pinakauna naming naging choice is Amacan talaga. Kasi parang gusto namin talaga nature feels, yung bang gusto namin kasi yung ipapatayo namin is yung parang ang makikita mo is yung mga napuntahan naming lugar, mga beaches, ganun, mga beach houses. And then, kaka-browse sa internet. Doon, napunta kami sa mga prefab. And then, chinek ko yung price, and then, parang sabi ko, wow, affordable to ah. And then, nagpunta ako sa pinaka-page ng Zongjian, which is located in San Simon. And then, doon ko nakita, meron silang design ng prefab na made of wood. Yan, parang ganyan siya. It's made of wood na parang pasok na pasok dun sa gusto naming design, which is native, na parang nasa beach ka lang, kumbaga sa imagination mo, ganun siya. And then, yun, kaka-research, nakita ko doon, and then nabasa ko doon na kaya nilang itayo yung prefab within 2 days. And then, yung price niya, hindi siya ganun kamahal. Unlike kasi dun sa yun nga, syempre nagtanong-tanong din kami, dun sa Amacan or ipapagawa namin ng semento, mahal kasi siya. Yung 400,000 mo, nasa ano pa lang yun, parang studio type pa lang siya, wala pa siyang taas talaga, buhos pa lang, nakaabang pa lang, mahagagas ka ng 400,000. Yung dun sa prefab, yung mga nakita namin dun, yun nga, mura lang siya, cheap, affordable, at the same time, yun nga, ang bilis niyang gawin. And then, kumpleto na siya. May door, may 2 window na, and then yun nga, yung lighting fixtures na lang. Which is good, na saktong-sakto talaga siya sa gusto namin. The construction lasted for almost 2 months. Para sa fence, sa pedestal ng prefab, the gate, sa mga banyo. So, umabot siya ng 2 months. Pero yung sa prefab is 2 days lang talaga siyang binuo. As in, ganun lang siya kabilis, yung design na yun. And then sa ibang part ng Caja, gumamit kami ng mga native na materials na makikita dito rin sa Tarlac mismo, which is yung pawid.
Kasi gusto ko nga is parang nasa baryo ka lang talaga. So gumamit kami ng pawid as roofing dito, and then gumamit din kami ng sawali as parang pinakakisame, pinaka-design ng aming bahay. And yun, mga kawayan. And actually yung bakod namin dito sa Kaha ay pinagputulan na tambo na dito mismo nakatayo nung bago namin mabili kasi puro tambo dito nun. So pinakat namin at sasabi ko nun, parang magagamit ko pa to eh. So yun, so yung mga pinagputulan ng tambo na yun, pinatuyo namin. And then yun yung ginawa naming bakod dito sa Kaha. Itong Kaha ay sarili naming design, kami ni wife ko. So drawing lang, ganon. Tumitingin lang sa internet hanggang i-put up ko yung design na pinaka maganda para sa aming dalawa. The lot size of Kaha Briones is 150 square meters, and the floor area up and down natin sa Kaha is 87 square meters. We spent 1.1 million dito sa Kaha Briones. Siguro in general yun na yung pinaka nagastos namin. Actually, very tight lang talaga yung budget namin pero by the grace of God, na iraos namin, napatayo namin siya sa way na gusto namin siyang makita. Favorite area dito sa Kaha Briones is dito, malapit sa pool. Yan, dito. Yan, dyan, yung uupo ka lang, and then makikita mo lang yung pool, makikita mo yung mga pawid na kahit saan ka lumingon, tapos yung sariwang hangin ba, maririnig mo yung mga ibon. Kasi kahit papaano dito sa amin kasi hindi pa naman ganun karami yung mga bahay. Kaya yung vibes ba ay parang nasa baryo ka talaga. Homey, napaka-homey. So napili namin itong lugar na to. Unang-una, sabi ko nga, kasi ako and my wife, pareho kaming teacher. So Monday to Friday, nag-work kami. And then Saturday, Sunday, usually may events kami. So kung pwede naman kami bumili ng lupa na medyo talagang nasa baryo, kumbaga sa ano. Pero kasi iisipin namin, yung time pa lang ng travel, wala na. Ubus na agad yung time mo. Konti lang naman yung time na, na free . Kaya, nung nakita nga namin tong lot na to, katapat lang ng bahay. So, ito yung napili namin na parang gawing rest house. Parang kung una mo isipin, parang nakakapagtaka di ba? Na parang rest house siya pero tapat lang ng bahay mo. Yung kagandahan lang doon is, for example, stress ka sa bahay kasi nakikita mo pa rin yung laptop mo, yung mga gears mo, yung mga lahat ng gamit mo. Lumipat ka lang dito. Lalakad ka lang, nandito ka na, para ka lang napunta sa ibang lugar talaga, which is very native, very cozy, very homey, na para ka lang nasa baryo, which is yun yung feel na gusto namin talaga makita. Siguro yung pinaka naging struggle lang is kung paano ko pagkakasyahin yung time ko na nagtuturo ako at the same time nagpapatayo ka na hindi mo alam paano mo hahatiin ba yung time mo. Ganun siya. So my advice to those people who want to build a property like this, the first one is to know your budget and stick with it. Kasi sometimes kapag nagpapatayo tayo, go lang ng go, ay gusto ko to, ay gusto ko yan. Pero hindi mo namamalayan yung budget mo na dapat para dito nakalaan, napupunta pala sa nasa iba na siyang expenses na punta. So siguro ang pinaka mainam is yun nga, alamin mo yung budget mo. Huwag mong yayakapin yung hindi mo kayang yakapin. Ganun siya. Kasi at the end of the day, mababaon ka sa utang. Na ikaw rin ang mag-suffer. Imbes na ma-relax ka sa lugar na pinagawa mo, ikaw rin ang mag-suffer kasi nga napakarami mong utang. Visualize. Tingnan mo mabuti. Imagine mo kung ano ba talaga yung gusto mong makita sa lugar na ipapagawa mo. At dito nagtatapos ang ating video. Sana ay na-inspire kayo at marami kayong natutuhan sa istorya ng aming vacation house. Malay nyo, kayo na ang susunod na ma-feature ng OG Channel. Thank you sa panonood. Bye-bye! Want to share your house and get featured?
Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.